May tao sa kabilang line. Hello? Hello. Hi. Hi po. Sino to? Stephanie. Stephanie. Stephanie, ilan taong ka na? 24. 24. Anong ginagawa sa buhay? Nag-work po. Ha? Nag-work. Nagwo-work. Okay. Anong hanap buhay? Encoder po. Encoder. Nag-i-encode ka. Alam bang? Alam mo. Encoder ka eh. Apo. May boyfriend? Nagtatahi. May boyfriend ka na? Meron po yata. Sakit sa ulo, ganun? Tama. Tama. Talagang mga lalaki na yan. Diba? Minsan nakala mo, bakla din sila. Tama. Madali, kwenta mo ako. Ano po kasi, may boyfriend ako. Ako din. Hindi ko alam kung... Joke lang. Oh. Hindi ko alam kung ano. Kasi, boyfriend ko siya nung high school. Pati lakasan mo. Boyfriend ko siya nung high school ako up to now. Ilan taon na kayo? Ilang years na ba? Nasa... Ang tagal na, hindi mo na nabilang ah. Mga ano na, on and off kasi kami. Pero kung susumahin, mga ano pa lang, kung yung pinakamatagal na naging kami, 6 years. 6 years? Apo. Alright. As we talk ngayong gabi, kayo pa rin. Nagkakalubuan po. Nagkakalabuan. Pero, engaged na kami. Engage. Ano yung klase engagement na meron kayo? Formal ba ito o masabi lang na binigyan ka ng sing-sing? Formal na. Formal. Hiningi niya na maayos ang yung mga kamay sa magulang mo. Apo. Pumunta ang mga magulang niya sa bahay ninyo at sinabing papakasalan ko po ang anak ninyo. Opo. Alright. Ang problema po, ganito po kasi. May kakambal po ko. Girl. Habang nagpo-propose siya sa akin, hindi ko alam na may relasyon sila. Opo. No. No. Yun po. Paano mo nalaman to? Sinabi po nung kakambal ko niya. Ano sabi sa kambal mo? Niya mismo. Gaano katagal na silang may relasyon na malaman mo meron silang ugnayan? Kasi po, nung 2010, pumunta po ako nag-passion po ako sa, Davao. Pumunta po ako doon. And then, pagka niya sa akin, pagbalik ko po, nagkukwento sa akin yung kapatid ko na yung mga close na daw sila ng boyfriend ko. Sige, sabihin mo sa akin, gaano katagal na silang may relasyon? Mga 5 months po yata. 5 months? Opo. Ano na ang meron sa relasyon nila? Anong klaseng ugnayan meron sila? May nangyayari ba sa kanila? Buntis po yung kakambal ko. No! Buntis yung kakambal mo? Opo. Ay, pusang gala sa ilanjing. Yun nga po. Parang, Buntis yung kakambal mo? opo. Oh my God. Ano sabi ng mga magulang niyo dito? Galit na galit po. Pero, yun nga po yung tatanungin ko eh. Engaged na po kami. Tapos inakaplano na lahat na yung kasal namin. April na po dapat. Hindi, ganito. Unang-una, papagaanin ko na yung sitwasyon ha, kahit alam ko mahirap pagaanin ha. Opo. Yung usapin ng kasal at nakaplano lahat, hayaan mo na yun, wala na yan. Huwag mo nang gawing factor pa yan. Alright? Scrap na lahat yon. Okay? Opo. Huwag mo nang isama sa iisipin mo na bumili na kayo ng kalabaw para katayin, na nag-alaga na kayo ng 20 manok para ihanda, na nagsukat ka na ng waistline mo, minintain mo na 26 yan para pag kinasal ka, maganda ka. Huwag mo nang isama sa iisipin mo yan. Alright? Opo. Ang problema dito, alam mo atin totoo lang, masakit para sa ito nangyayari. Tama? Nag-invest ka ng 6 years, minahal mo yung lalaki, although on and off kayo, pero alam natin na sa mahigit kalahating dekada naging kayo, mahal mo siya. Opo, sobra po. As in, first girlfriend ko po siya. As in, buong buhay ko, tinunoon ko sa kanya. As in, hindi ako tumingin, hindi, as in, although alam ko madami kan, kaya alam, siya lang talaga. Alright, Hindi ganito ako tumingin. alam natin yan. Pero alam mo, Stephanie, mas iniisip ko yung kapatid mo. Yun nga Yung po, kambal kaya mo. alam po. Kasi- Ayaw na po ng family ko sa kanya. Kasi ikaw, Stephanie, nagmahal ka,
You had your time na maging masaya kasama itong lalaking ito. Naranasan mo na yung alagaan niya, di ba? Opo. Pero yung kapatid mo, naloko niya, nabuntis niya, pero iiwanan niya yan. Itong tarantado, hayop, at demonyong lalaki na to, iiwanan niya yung family mo na. Sabi Scarred. ko po na yung kapatid ko na lang yung pakasalan niya. Tuloy na lang nila yung kasal. Hindi ate, wag na lang. Alright? This guy does not deserve, diba, to be in your family. Wag nyo nang hayaan pa na siya yung mag-meet siya ng hindi niya pagkakaunawaan. Siguro gampanan niya, di ba? Gampanan niya yung obligasyon niya bilang tatay. Mga kaibigan, sino ba si Papa Jack para mag-desisyon sa pamilyang ito? Of course, wala lang naman ako. Kung tatanong mo... Lang po, hanggang ngayon, sabi po nung boy na, siguro daw yung, pwede daw naman na ampunin ko yung, pamangkin ko. Ayoko naman. As in, first time, as in, sa on and off namin na yun, alam ko ako lagi yung may mali, pero hindi siya ng babae. Hindi lahat-lahat. Oh, hindi ka ng babae, pero minsan lang sumabit sa kapatid mo pa. Yun nga po, sabi nga po niya, na lang daw siya dahil wala ako dun that time. Kasi kamukha mo yung kambal mo. Opo, as in identical kami. Sus. Mahirap din pala sa ilonsing, no? Imagine mo. Siyempre nga naman, parang they're almost the same person. Opo. As in, sobrang sakit. Kasi, kapatid ko pa. Hindi lang kapatid. As in, kambal ko pa. In fact, napakasakit. Anong sabi sa'yo ng kambal mo? Anong paliwanag ang binigay niya sa'yo? So, sorry siya. Pero wala niya eh. As in, sobrang sakit. Yung alam mo, parang ini-imagine ko pa lang, kung yun pala yung gusto niya, yung pala, kung alam ko lang na, sabi niya, kung katawan lang ka lang gusto niya, alam ko, yun yung pagkakamali ko, iningatan ko yung sarili ko. At hindi ba kakamaling sa sarili mo? Sobrang iningatan ko yung sarili ko, pero dahil sa pag-iingat ko, mawawala sa lalaki pinakamamahal ko. At least nalaman mo na ito na lalaking ito, di ba? Hindi siya deserving sa pagmamahal na meron ka. Alam natin parehas, iningatan mo yung sarili mo para sa kanya, hindi para kahit kanino pa man. Di ba? Sobrang sakit kasi may bahay na kami. Kaya, benta mo na lang Papagawa ito. ka na kami ng bahay. Benta mo na Sabi namin saktong April, matitirhan na namin. Ay kami, yung savings namin. Isa lang. Nag-iipon kami para sa future namin. Yung pala ganito lang. Sobrang sakit. Sobrang yung sincere, hindi ko alam kung itatago ko, itatapong ko lahat. Yung alin? Yung mga invitation, lahat. Kailan ba nakaset yung kasal ninyo? April 28. Alright, sige na. Stephanie, Oh. makipag-usap ka sa akin, ha? Oh. Luluwagan ko ng konti yung higpit ng utak ko, okay lang? Sige po. Willing ka ba na makasama tong lalaking to? Buong Opo. buhay. Kahit na may ganitong eksena. Opo. Willing ka? Mahal din po siya nung Hindi, bigyan mo lang. Wag mo muna ako bigyan ng ibang eksena. Sagutin mo ang tanong ko, okay? So, willing ka makasama siya kahit na nangyari itong bagay na to? Opo. Okay. Alam mo, Stephanie, na pag sinabi mo na willing ka na tanggapin siya bilang partner ulit sa buhay, tumuloy yung kasal ninyo, alam mo na buong buhay mo, pwedeng mawala sa'yo yung kambal mo. Opo, yun nga po yung sakit. Ay, Hindi ko alam sa Ilonsing kung tamang, kung enough na reason kasi magkamukha sila at identical sila, di ba? Hindi ko alam kung enough reason yun para i-justify yung ginawa ng lalaking to. Pero kahit balik na rin natin, di ba? Hindi enough eh. Ewan ko sa pananaw ko, ha? Wala kasi akong kilalang kambal gaano sa Ilonsing. Pero hindi ko alam kung yung gaan ba ng pakiramdam mo sa isa ay ganon din sa isa kasi magkamukha talaga sila. Di ba? Kasi ang sa pananaw ko sa Ilonsing, pag nagmahal ka, tanggapin mo sa sarili mo, itong taong to, unique to, nag-iisa sa mundo to. Di ba? Na kahit ipagpalit-palit man yan sa iba, mahahanap mo siya.
just by trusting your heart. Diba? Opo. Tapos yung lumapit sa akin yung kakambal ko. Lakasan mo. Makaawa siya. Sinabi niya na, ate, akin na lang. May baby na ako. May baby na kami. Alam ko, sakit. Pero, may baby na ako. Hindi ko kayang kahihiyan. Idudulot ng ginawa kong kalokohan. Umuulan ako. Mahal na mahal ko yung kakambal ko, pero mahal na mahal ko din yung lalaki. Siyempre, hindi sila pwede magkaroon ng kompetisyon kasi magkaiba nila lang sila eh. Ever since, bata pa lang kami, lahat na lang na meron ako, kinukuha ng kakambal ko, pero okay lang. Pero hindi ko ina-expect na pati yung lalaki, mahal na mahal ko. Ito, unang buong buhay ko, ang gawin mo. Hindi ko ina-expect siya pa. Pakilakas ng voice, Steph. Hindi ko ina-expect na siya pa. Kami dalawa lang sa pamilya. Pero ang agawan pa ko. Sabi niya nagmahal lang daw siya. Pero hindi man lang sinaalang-alang yung pagiging magkakambal namin dalawa. Sobrang nasasaktan ako. Alright, Steph, ganito na. Okay. It will be unfair sa iyo, alright, Oh, na ikaw ang kailangan problema sa kalandian ng kapatid mo. In the first place, alam ng sister mo, alam ng twin mo, di ba, na itong lalaking tumahal mo. Kung ganun kayo ka-close, alam niya kung gaano mo kung gustong makasama sa buong buhay mo itong lalaking to. oo. Di ba? From day one na nilandi niya yung lalaking yan, alam niya. Alam niya yan. Ang reason po So, niya hindi dahilan sa akin- mahal lang daw po siya. Hindi, sa ilan dyan, hindi dahilan, hindi ko tanggap yung idea na may baby na ako, magparaya ka ate. Huwag niyo isangkalan yung bata, kawawa naman yung bata. Hindi pa nilalabas yung pagkakautang sa ibang tao. Di ba? Opo. Stephanie, Oo. ito yung pagkakataon na sa Silent Ching, di ba, na these are the moments na goodbyes are necessary. This guy is only as good as a stranger sa inyo. Or maybe tatay ng batang ipapanganak ng kapatid mo. Hanggang doon na lang. Sa totoo lang, Stephanie, your story is too good to be true. Meron palang ganitong kwento. Diba? Meron palang ganitong kwento. Akala ko sa pelikula ko lang ito maririnig. Yun nga din po yung akala ko. Akala ko, sa magagaling na scriptwriters ko lang ito maririnig. Hindi ko din ina-expect na mangyayari sa akin. Pero naandyan na yan natin. Hindi mo man in-expect, di ba? Hindi mo man inasahan. Pero naandyan na yan. Nasa harap mo na yung problema, kailangan harapin natin, di ba? Ano yung gagawin ko pa dyan? Makipaghiwalay ka sa kanya ate. Kasi ganito, mga kaibigan, I'm trying to look ahead, kaya po ganito yung payo ko sa'yo. Alright? Opo. Tignan natin mabuti. Pag hindi ka nakipaghiwalay sa kanya, tinuloy mo yung kasal ninyo, buong buhay, sira yung circle of family mo. Alright? Sira yan, buong buhay mo. Okay? Pag iniwan mo siya at nakipaghiwalay ka sa kanya, 2 years, maybe 1 year from now, okay ka na. Kasi makakatagpo at makakatagpo ka ng iba. Inaalala ko po kasi yung kakambal ko. Huwag mo siyang alalahan. Baby. Pasensya na ka mga kaibigan, medyo brutal ako di ba? Kailangan niya na mag-suffer sa ginawa niyang kalandian. Alright? If anything, meron siyang anak. This is a gift. Alright? Huwag mong isipin na kailangan mo siyang isave dito sa ginawa niyang kalokohan. Yun po kasi, iniisip ko din kasi yung sasabihin ng ibang tao para Hayaan mo yung ibang tao ate. This time, hindi na importante sasabihin ng ibang tao. Kasi nandyan na yan eh. Hindi na kayo pwedeng buhayin pa na opinion ng ibang tao. Oo.
There's no other way but to let this person go. Tapos patay. Kasi kami nakaplano na lahat. Wala pa nangyaring ganito. Alright. Stephanie, there's always a way. Alright, there's always a way para yung mga naipundar ninyo, di ba, maibalik sa dapat. Mapunta sa dapat kalalagyan niya. Asa ka ba ngayon? Dito sa bahay. Asan yung sister mo? Nauwi po siya sa province. Saan probinsya? Ilocos po. Okay, ganito. Hayaan mo muna siyang dalhin. Hayaan mo muna siyang pagdaanan yung resulta ng ginawa niyang kalandian. Alright? Do not always try to save her. May paraan dito, ate. May paraan dito. Hayaan mo siyang figure out yun. Alam ko na masakit. Alright? Mawalan na minamahal. Pero mas Alam mo ano, Stephanie, looking at the brighter side, mas maganda ngayong mo to na lang bago kay kasal. Kung na... Dalawang mahal ko po kasi nawala eh. Dalawang mahal ko sa buhay. Pero sila po yung nanipakasakit. Hindi sila nawala, ate. Nagbago lang papel na gagampanan nila. Alright? Hindi nawala yung lalaki. Nandiyan pa rin siya. Sana nga mawala siya. Alam ko pa dyan. Ha? Kung gusto ko yung nakasaktan yung kakambal ko sa ginawa niya. Ano na? Gusto ko nasaktan yung kakambal ko sa ginawa niya. Sana sinampal mo. Para kahit paano, di ba? Sana sinampal mo. Para kahit paano, di ba? Nailabas mo naman, nasabi mo sa kanya. Kasi after nito, alam mo mga kaibigan, I do not promote violence, alright? Hindi ko sinasabing sampalin mo siya para, di ba? Para matanggalan siya ng ngipin. That's not what I'm saying. Kasi alam natin, na pagkatapos mo siya sampalin, you are still going to save her. Ililigtas mo pa rin siya. Pagtatakpan mo siya, sasaluhin mo siya, kahit ikaw yung nagrabyado niya. Alright? Hindi ko alam, Stephanie, kung may idea siya kung gaano kasakit ang ginagawa niya sa'yo at makapal na mukha ng kambal mo para sabihin sa'yo, ate, akin na lang siya. Ever since. Hindi ko alam kung naiintindihan niya, Stephanie. Hindi ko alam kung naiintindihan niya yung gravity ng ginawa niya sa'yo. At kaya niyang pumunta sa'yo, kaya niyang tignan ka sa mata at sabihin sa'yo na ate, akin na lang, may baby na kami. Hindi na po eh. Hindi ko alam kung ano reaction i-react ko noon. Natulala na lang ako sa sinabi niya. Nung una yung pang maniwala. Dahil kahit naman nun madami ng kalokohan yung kambal ko. Ako lagi tagasalo ng mga kalokohan niya. Pero ito yung pinakamatindi. Sabi niya sa akin, ate, nung bata tayo, hindi na ako mang-aagaw. Siguro nun selosa ako. Pero ngayon, hindi na ako mang-aagaw. Pero yung ginawa niya, nang-aagaw pa rin siya. Lagi ko siyang pinagbibigyan kung may mga ginagawang kalokohan. Lagi ko siyang pinagtatapan sa mga magulang ko. Alright. Stephanie, we have to come up with a resolution tonight. Kailangan may pagtatapos yung usapan natin. Opo. Alright? At maging honest ako sa'yo, okay? Opo. Naniniwala ako kay Stephanie na etong lalaking ito, hindi siya nararapat na mapabilang sa pamilya ninyo. I don't believe, di ba, na meron siyang karapatan to be a part of your family. Kung mahal ka niya, dapat aalagaan niya yung pamilya meron ka. Nagawin niya ang lahat para yung pamilya meron ka, masaktan man siya, maayos pa rin. Because that's what we do when we're in love. We protect the people na mahal ng mahal natin. Diba?
Opo. Sige na, ipagpalagay na natin. Nandun na yan. Nangyari na. This time, alright? Pwede ba ang sarili mo muna isipin mo? Ikaw muna. Opo. Alright? Ikaw muna. Yung kambal mo, hayaan mo siya. Hayaan mo siya magdalang tao, hayaan mong i-discover niya yung pagiging nanay, hayaan mo maisip niya na ito yung gravity na ginawa niya. Alright? Pero parang awa niyo na magkapatid. Huwag niyo nang hayaan pa na itong lalaking to be in your family. Because if you let this guy to be in your family for a lifetime, you will lose a family member. Buong buhay, mawawala yung kambal mo sa'yo. Although alam natin mga kaibigan na kada makikita mo yung batang yan, kasi buong buhay magkakaroon sila na ugnayan eh. Sila magulang yan. You will be hurt. But at least, lesser yon kaysa nandiyan yung lalaking yan. Ang kapal, diba? Ang kapal na mukha ng lalaki, ampunin na lang daw yung bata. Diba? Kung nakikinig yung lalaki na sana mabilao ka na, mamutla ng bahagya, matiso, diba? Diba? Umatse, may pako sa unahan. At tipong ganun. Para madala naman. Ang dahil ko mo. Mula bata, inahalagaan ako, pinoprotektahan. Pero hindi ko ina-expect ikaw din pala magbibigay sa akin ng ganito sakit. Alam mo naman kung gano'n kita kamahal, di ba? Akala ko naman, iningatan mo ko. Yung pinaka-iingatan ko, hindi ko ibinibigay sa'yo. Kaya alam ko din mo ako minahal. Sabi mo, dito sa Manila, madaming tukso, pero hindi ako nagpadala. Kasi mahal na mahal kita. Pero hindi ka na-expect. Kapatid ko pa yung dinali mo eh. Okay lang sana kung ibang babae. Pero kapatid ko. Okay lang sana. Hindi okay yun, te. Huwag ka na magpaka-plastic. Magpakatotoo ka na. Diba? Sobrang sakit. Ngayon, hindi lang ako yung nalagay sa kahihiyan, pati kapatid ko dahil sa'yo. Sinira mo yung pamilya ko dahil sa'yo. Hindi ko alam kung magagalit ako sa kapatid ko na nag-ano ako sa'yo kung magagalit. Magalit ka sa kanilang dalawa. Kailangan mamili ka pa siya na gumawa niyan. Naisip ka ba nila nung gumagawa sila ng kalokohan? Nung hinuhubad na lalaki niyan, panty ng kambal mo? Naalala ka ba nila nung minamantya nila yung kobre kama ng kwarto niyo malamang? Diba? Di kailangan mo magalit. Yan lang ang paraan. Paano maintindihan mo yung sakit na dinulot sa'yo ng kambal mo? Diba? Yung manyak mong boyfriend, kambal mo malandi. Para kasi hindi useless din magmagalit ako papadaki. Wala ko bahala, ate. Oh. Yung bahay natin, paano na yun? Benta mo. Sabi ko nga niya sa kapatid ko, Mabal, sige, ikaw na tumira doon kapag natapos mo. Kayo na lang magiging baby mo. Alam mo, Papa, balak namin ituloy yung kasal eh. Yung alin? Kasal. Nabahala ka. Pero, kaya nga po ako tumawag eh. Siguro kailangan ko lang talaga na isang tao mag-uuntog sa pagiging martyr ko. Sabi mo nun sa akin, mahal mo ko. Sabi mo ako na yung babae.
Talagang ginawa niya sa akin. Pinamukhaan niyo akong tanga. Tuwan-tuwa akong pinapakita sa kambal ko. Siya pa yung ginagawa kong maid of honor. Yung pala ginanito niya ng akong dalaw. Ano pala siya na bride? Pinapakita kong matatag ako sa family natin dahil yung kaawaan ako. Ang sama ng inyo. Siguro mahal na mahal kita, mahal na mahal ko kayo, kaya ganito ako na. Bago ka lumisan, sana'y maguruan mo na iwasan ang bawat nakasanayan ko. Alright, Stephanie. We have to come up with the resolution. Makinig ka sa akin, ha? Opo. Alright. Sa kabuuan ng kwentong ito, ikaw yung agrabyado. Ikaw yung kinawawa. Ikaw yung niloko. Right? Parang awa mo na. Tigilan mo muna yung parte ng pagkatao mo na gustong gusto mo silang i-save. This time, hindi mo sila kailangang alalahanin. Sila dapat yung mahiya sa'yo. Opo. At ang pagkakataon na to, Stephanie, hindi mo sila kailangang gawa ng kahit anong pabor. Alright? Sarili mo naman. You are gonna go through a lot of pain, mga kaibigan. Pagdadaanan mo maraming sakit, maraming gabi kang iiyak, maraming tao nga siguro magtatanong saan ka nagkulang. Hindi mo kailangan magkulang para lokohin ka. Diba? Siguro lang, yung partner mo hindi kontento sa'yo. Yung 6 na taon na naging kayo on and off, siguro kontento pa siya. Na makita niya kapatid mo, diba? Naramdaman niya na may kulang pala sa'yo at doon niya nakita yung contentment. Dahil magkamukha kayo. Siguro malaking factor yon. Dahil magkamukha kayo. Ano man yung minahal niya sa'yo physically, diba? Minahal niya sa kapatid mo. Magkamukha kayo eh. Alright? Hindi ko po sinasabi mga kaibigan na pagkambal ka, delikado kang agawan na minamahal. Pero naandyan na yan. Ginawa na ng kambal mo. Hayaan mo muna siyang pagdaanan kung gaano kahirap, di ba, yung ginawa niyang pagkakamali sa'yo. Kung mag-iisa siya sa buhay, di ba, kailangan niya maging single parent kasi kailangan wag na makita tong demonyo, tarantadong lalaki na to. Sige, go ahead. Alright? Sarili mo naman muna. Do everything you can para maging masaya ka. Satisfy yourself. Ayoko na. Tatagal yung panahon, tatanong mo sarili mo sa nagkamali, ano mali sa'yo, bakit ginawa sa'yo ng lalaking yan. Alright? Actually, Papa Jack, Kung inaalala mo, Stephanie, yung bahay na pinatayo niyo, wag mo nang problema kayo, benta mo na, magkakapera ka pa. Alright, hindi ba ako mukhang pera mga kaibigan, di ba? Pero yun na yung gawin mo doon. Kasi hanggang niyo yung bahay na yan, eh di sasama ng loob mo. You are young, you are 24, you can start again. Pinakamahirap sa buhay, mag-umpisa ulit, pero pwedeng gawin. Hindi imposible. Alright? Hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Walang formula dyan natin. You discover it along the way. There's no formula kung paano mag-move on, mga kaibigan. You discover that along the way. Kailangan mo lang tanggapin na masakit talaga pinagdadaanan mo. Opo. Kailangan mo lang talaga Kasama ko tanggapin. lagi sa bahay, kakambal ko. Paglalabas, kakambal ko. Kaya yung si Ben, boyfriend ko. Pero pareho sila nawala. Lumalabas ako na lang. Hindi ako pwede lumabas dati na wala sila. Pero ngayon, wala na. Bigla pa nila ako iniwan. Ano na? Bigla nila ako iniwan. Hindi ka nila biglang iniwan natin. Late mo lang nalaman. Matagal ka nang iniwan ng boyfriend mo. Palagay mo, diba? Malamang nung kinikembot niya yung kapatid mo, diba? May mga pangako yan dyan. Aalis tayo. Magtatanan tayo. Diba? Papakasalan kita. Kaya mo konting panahon lang, sabihin mo sa ate mo, ganun yun, sa kambal mo. Matagal ka niya iniwan. Hindi mo lang nalaman agad. Alright? Opo. Oh, sa kambal mo, ano gusto mong sabihin sa kanya? Maliban sa malandi siya. Mamang kapatid.
Alam mo naman, revenge lang yung buhay ko, pero inagawan mo pa ako. Ate, Po. hindi mo buhay si Benj, ha? Baka pag nakipagbalik ka ngayon sa kanya, mag-collapse ka bigla dyan. Hindi mo siya buhay. Tanggalin mo sa utak mo yan. Hindi mo sabi sa'yo yan. Etching lang Kasi yan. po, as in sobrang, siya na yung sandalan ko, bata pa lang kami. Hindi mo siya buhay, ate. Malaking bahagi siya ng mundo mong oo, sige. Pero hindi mo siya buhay. Tuloy pa rin ang mundo kahit wala siya. Iikot pa rin yan kahit wala siya. Sige na, sa kapatid mo, dali. Alagaan mo na lang yung baby mo. Pasensya ka na kung hindi ko pa kaya ngayon magpatawad. Pero siguro in time, kapag natanggap ko na lahat na ginawa niyo sa akin. Sa ngayon kasi, ayoko muna makita kita ba kasi masaktan lang ito eh. Ingatan mo na lang sarili mo. Kasi may baby ka na. Sana maging lesson sa'yo po. Alam ko umula nun, sakit ka na sa ulo. Pero kapag handa na akong patawarin ka, ako pa rin yung sister mo. Kakambal mo na takbuhan. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Panggatas daw. Alam mo naman yun. Hindi kita pinagtrabaho. Sabi ko ako na lang yung mag-work para sa atin. Hindi na mali sa'yo, te. Meron kami sa Yannick Complex. Alam niyo ba yun? Yung tendency daw, natutunan ko to kaya ng Karen Golfo, mga kaibigan. Diba? Na akala natin, pag may problema, kaya natin solusyonan palagi. Diba? Na pag may problema, akala mo, palagi kami pwedeng gawin para ma-solve. Diba? Sabi nga po nila, siya yung, ako yung good, siya yung bad. O, tsaka yung bad. Di ba malinaw yun? Di ba siya yung bad? Sobrang bad. Di ba? Malanding bad. Dapat malinaw na yun. Yung pag-iingat lagi. Basta, huwag ka muna magpapakita sa akin. Tama, huwag mo nang papakita pa. Masampal mo pa yun. Di ba? Mapano pa yung bata sa tiyan niya. Okay? Opo. Alright, salamat sa pagtawag, ha? Opo. Pasensya na, hindi ako ganun makapag-react. Hindi ako makapaniwala totoo yung kwento mo kasi. Nangyayari pala to. Alright? Kala ko nga po, drama lang din. This is so unreal, mga kaibigan. May ganun problema, di ba? Last mga 4 weeks ago, may tumawag sa akin, di ba? Naging girlfriend niya yung kapatid niya. Hindi niya alam na kapatid niya yun, naghiwalay sila ng bata sila, naging girlfriend niya. Eto ngayon, mga kaibigan, ha? Eh, hindi ako ganun makapag-react. But anyway, naniniwala ako na hanggat may problem, may solution. Imposibleng wala. Diba? Kadugtong na problema ang solusyon. Hindi pwedeng problema lang. Lagi may kadugtong na solusyon. Kahit sa equation, meron po yan. Kahit sa mathematical equation, okay? Walang baga kaya ba yung problema, okay? Opo. Salamat sa pagtawag. Thank you po, Papa. Good morning. Good evening sa'yo. Stephanie. Good niya po ba? Well, it will be better. Alright? Opo. Salamat sa pagtawag. Thank you po. Mga kaibigan, si Stephanie, pasensya na hindi ako na makareact. Hindi ko alam kung paano pagdadaanan nyo ako nandyan. Dahil hindi madali. Napakahirap. May nag-text dito sa Ilon Ching. Napapanyan, wala pong term na lesser. Redundant po yun. Ayan, mga kaibigan, ito, para sa nag-text sa atin yan, would you please check your textbook and send me some? Padala mo ako ng libro mo, ha? Tsaka kung nakafocus ka, dun sa terms na ginagamit dito, yung ang tawag nito sa Ilon Ching, yung vocabulary, pumunta ka ng DepEd. Alright? We talk about emotions here. We do not talk about your vocabularies, alright? So kung feeling mo na-violate, alright? Na-violate tuloy, nakulayan ko tuloy.
na-violate ko, di ba, yung intellectual capacity mo, o umintindi ng emosyon na may kasamang vocabulary, pasensya ka na. Kung sino ka man. Alright? Paka-check po yung textbook mo, ha? At kung tama ka man, padala mo ka ng copy niya. Gusto kong basahin sa area. We'll be glad to learn from you. Kainis. Usapan yung buwan, Stephanie, vocabulary nakatupag. Mga kaibigan, tawagan niyo ako over 8326171 or 1-800-10-100-LOVE.